Hey guys! Welcome back to another episode of Jobbers Hobby Hour. So for today's video, ito yung kauna-una nating video this 2021 and also kauna-una ang fish update sa taon na to. So kung bago ka sa channel ko, huwag mo kakalimutang mag-subscribe, like and share this video at i-click mo na rin yung bell button para updated ka sa mga susunod pang episode. Ayan, bago tayo mag-start, kitang-kita naman kung paano nag-upgrade, di ba? Yung itsura ng backyard natin. So, yung mga tanks natin dito, medyo from mga 2.5, meron na tayong mga 10 gallons. Tapos yan, mga tabs natin andyan pa rin, pero natagdagan ng malalaki. At syempre, yung dalawang rep tab na natin. Mag-start tayo dito sa dulo. Dito, makikita nyo, meron tayong isang tab na medyo boring. Ayan. Kasi, ang nakalagay lang dito, isang damukal na duckweed, hornwort, tapos isang red dragon snake skin na male breeder. So, ayan. Nagtatago siya. Baka mamaya magpakita yan. Tapos, dito naman, dalawang female breeder. Isang red dragon snake skin na nagamit na, tapos isang virgin na half black blue guppy. So, yun siya sa gilid kasi nabubuli yata siya. So, siguro ililipat ko to. Ayan. Ililipat ko siguro siya ng tab para hindi siya bulihin itong red dragon snake skin. After nun, meron tayo ditong mga half black blue na juby. Around 1.5 months. Ayan. Siguro mga estimated count nasa 20 plus or 28. Ganun siguro magta 30 yung dami nito. Yan sila. Medyo maitim kasi ang half black blue kapag bata-bata pa, kaya hindi gano'ng makita sa tab. On this side, ganun pa rin, hindi pa rin siya nagbabago. At di pa rin gano'ng lumalaki yung mga balloon mollies natin. Since nung last fish update natin, yung mga balloon mollies natin, almost same size pa rin yung ibang jubies. Parang hindi ko alam kung ano yung nangyari. Tas nabawasan sila nung nagtaglamig. Medyo nagkamatayan yung iba. So, syempre, dapat mas madalas yung water change natin. Yung maintenance ng quality ng tubig, tsaka yung temperature. So, ayan, yung kalahati, medyo napupuno na ng duckweed. Kasi nung pumasok yung winter, medyo mabilis mag-grow yung duckweed, tsaka yung water lettuce natin. Ganyan lang yung setup. May overflow system. Sa last video natin, makikita nyo overflow system nito. Yung dating drainage pa ng original drainage ng rep. Tapos cook lang, improvise lang. Ngayon ginawan ko na kasi dumating sa point na bumagyo na napuno ito. Kahit sabi may drainage, hindi kinaya ng drainage na mag-overflow lang. Kumbaga napuno tong tab, madaling araw naglilimas ako kaya nadala na ako. So nag-decide ako na gumawa ng malaki-laking overflow system. Tapos ito yung bago nating rep tab. Ayan, green na green water. Dito nakalagay yung mga calls natin or yung mga reject, yung mga tinatawag na cal nga, tapos yung mga crossbreed din, yung mga chops. Ayan. Estimated count siguro nasa 200 plus to, including yung breeder tsaka yung chops. Kasi ilang parent na rin yung nanganak dito. Ilang female breeders na rin. Ayan, sobrang dami niyan kung makikita nyo. Dito tayo sa mas malinaw. Ayan. Hindi naman nila kinakain yung fry kasi medyo malalaki na eh. Dati nakaseparate siya sa mga timba-timba. Kaya hindi nila nakain. Ngayon medyo malalaki na, tsaka ko palang sinama. Tapos, dito sa side na to, sa taas, may dalawa tayong bin dito. Yung dati kong bin, original. Merong fry ng red dragon snake skin pa din. So, pinakamarami ko pa ring strain sa ngayon is yung red dragon. Tapos sa kabila, yan. Yung kauna-unahang anak ng AFR ko. 5 piraso, namatay yung isa. May kasamang red dragon pala. Ayan, red dragon snake skin yung gray na yun. Female red dragon. Tapos, itong red dragon snakes ay itong AFR natin na to. Bali, 4 to. Itatago yung dalawa. Baka namatay na. Hindi, joke lang. Titingnan natin. Itatago yung dalawa. Dati silang 5, tapos puro babae. Puro sila babae.
So, tuloy tayo dito. Yung mga 6 liters nating pinutol na bote ng mineral water. Ayan, meron tayong mga red dragon snake skin na naka-isolate. Ito rin, red dragon din to. Asan ka ba? Ayun. Yan, mga male yan. Kasi ang male, lately, medyo napansin ko nag-aaway-away na sila pag sobrang tagal na nilang magkakasama. So, ayun. Kaya may mga in-isolate na tayo. Yung mga nabugbog masyado, minaltrato ng kapwa, di ba? Dito naman, sa 20 gallons tank, meron tayong mga Juby na Dumbo ear mosaic. Ayan. Ayan. Hindi pa lumilitaw gano'y kulay nila. Iilan pa lang. Ayun, katulad nun. Iilan pa lang yung lumitaw na kulay. Ayan sila. Tapos, dito sa bagong mega box natin, hindi ko alam kung bago to or na-i-update ko na rin dati. Pero feeling ko ito yung isa na yun. Ito meron tayong mga female na half black blue. So, ito yung itsura nila. Kuha tayong sample. Juby na female half black blue. Ayan, kung titignan nyo, mukha silang ABM kasi hindi pa lumilitaw yung half black nila. Hindi pa ganong hiwalay yung kulay nila. Kaya parang female ABM sila. Sobrang dark. Tapos, move on tayo dun sa isang tab. All female tong nasa tab na to ah. Bali, ito namang tab na to, puro males naman. Dito yung mga Juby na males, may isang Dumbo ear mosaic, tapos puro half black blue na male. So, syempre kukuha din tayo ng sample. Ayan. Ayan, medyo maitim din. Yung iba, nakikita na yung half black nila. Pero sobrang itim pa, hindi pa lumilitaw yung coloration na lang kulay blue. Sa caudal, sa dorsal. Ayan. Ayan yung mga male Juby natin na half black blue. Dito naman sa kabilang tab. Tapos, yung setup niya, yun, ganun pa rin sa mga nagtatanong kung nakaka-survive daw po ba yung mga guppies sa walang oxygen. Ayan, so far naman, hindi pa ako gumagamit ng oxygen. Puro plants lang, tapos outdoor setup. Tapos, maintenance lang sa tubig. So, sa kabilang tab, dito yung crossbreed ng Dumbo ear mosaic tsaka red dragon snake skin ko na mukhang Dumbo ear mosaic lang talaga literal. Ayan, ito yung male. O, diba? Dumbo ear mosaic na Dumbo ear mosaic. Tutuusin, mukha siyang magandang quality ng Dumbo ear mosaic eh. Ayan, medyo maliit nga lang yung pectorals o yung ears na tinatawag kumpara sa original Dumbo ear mosaic. Kabila, ayan, sandamukal na water lettuce. Tapos, ayan, makikita nyo ba? May mga lumalangoy na Juby. I mean, 1 month. 1 month old na red dragon snake skin. Ayan, palabasin natin sila. Ayan, nakikita nyo ba? Naglalango yan. Ayan sila, maliliit pa masyado yung mga red dragon snake skin natin. So, wala pa sila coloration, kaya di ko na ipapakita sa inyo. Hindi pa naman ganun kaganda yung kulay nila. Tapos, dito meron tayong mga pinutol na pinaglagyan ng mineral water. Ganun pa din, sila yung mga in-isolate ko dahil hindi dahil sa ginugroom ko sila, or siguro baka ginugroom ko na rin dahil nga sila yung binugbog or binuli ng mga kasamahan nila. Mga napunit yung fins, caudal, dorsal. Meron din tayo ditong half black blue. Ayan, namaltrato din yan. Dito sa baba nito, merong fry ng ano natin, yung crossbreed natin na Dumbo ear mosaic red dragon snake skin. Nanganak. Accidentally, hindi ko napansin na nabuntis na. So, na-interrupt yung video dahil napuno yung memory. So, balik tayo. Ito yung red dragon snake skin by Dumbo ear mosaic. So, syempre magkakapatid sila, mga crossbreed. Tapos, sila na rin nagkabuntisan, hindi ko napansin. Kaya yan, dumami na rin sila. Tapos, dito naman yung red dragon na female. Red dragon snake skin female. Ganon din, may ilang nakasundot sa ibang female. Kaya may makikita kayong mga fry. So, anak nila yan. Mga kapatid din nila yung nakasundot sa kanila. Tapos, dito naman sa isang tab, ayan, puno ng duckweed. Duckweed lang yan. Tapos, eto yung pinakamatatag kong guppy, kauna-una ang strain ko na pure strain. Female, albino full red. Tapos, ito pang isa. Galing to kay yung kauna-una akong video ng guppy unboxing ng red dragon snake, albino full red. Ayan yun. Bali, 8 months or going 9 months na silang
andyan sa timba. Tapos dito sa isang timba, merong dalawang female red dragon snake skin na naka-isolate na mukhang may sakit. Ayan. Kaya in-isolate. Ganon din dito, Dumbo Ear Mosaic na female, isa naka-isolate dahil may sakit. Clamphin. Yung clamphin kasi medyo mabilis makahawa yun, kaya sineseparate ko na agad yung mga mapapansin kung may symptoms ng clamphin. Tapos tinitreat ko na kasi sa taglamig medyo mabilis kumalat yung mga bakterya, tapos nagkukos ng iba't ibang sakit gaya na nga ng clamphin. Tapos dito tayo sa may mga tanks. Dito sa tanks meron tayong dalawang batch ng Dumbo Ear Mosaic. Same line, pero magkaibang batch. So ayan, mapapansin nyo siguro mga nasa 2 months na to, pero hindi pa rin lumilitaw yung coloration ng mga males. And kita naman na sa anal fin kung sino yung mga male, tsaka sa mga gravid spot kung sino yung mga female. Pero hindi pa rin talaga lumilitaw yung red coloration sa caudal ng Dumbo Ear na to. So sa kabilang 10 gallons, nandito naman yung mga red dragon snake skin. Ayan, yung sabi ko sa inyo medyo nag-aaway-away sila, kaya yung iba punit-punit na yung caudal, hindi na maganda tingnan, pero yung coloration nandun pa rin naman. So yun, yan sila, mga males yan. Dito naman medyo madominate ang, pasensya na guys kasi hindi talaga ako nagkukuskus ng gilid para hindi masyadong mag-cloud. So kung magka-algae, nahayaan ko lang. Yan, mga half black blue na male, 4 na piraso lang sila dito. Ayan, top view. Ayan sila, 4 na half black blue. Tapos dito sa 4 na 2.5 gallons natin, meron tayo dito sa unang galon, merong 4 na female half black blue. Ayan, sila mga napili ko na future breeders. Sa susunod, meron tayong isang male half black blue. Ganito lang ako mag-room, sobrang simple lang. Se-separate ko lang, regular water change na 10% daily. Tapos yung pagkain, live foods, feeds. Ayan, kaya lang green water kasi nga outdoor. So yun, tanggalin natin screen sa taas para screen sa taas, iwas butike kasi nakadikit sila sa pader eh. Dito maraming butike. Ayan. Ayan yung, sorry, ayan. Lumalapit siya, nagpapakita. Sandali. Ilalabas natin, papakita ko yung example. Ayan, kukunin natin para makita nyo ng mas maayos. Sa unang tab, kunin ko muna yung male. Magpakuha ka naman. Mingal na ako eh. Ayan, ayaw nyo magpahuli. Napaka sela ng male na to. Ayan, hindi ko na siya huliin, ganyan na lang. Sige na, huli na natin. Ayan, ito yung unang male na sineperate ko. Nasa 3 months, magpo 4 months old na to. So ayan yung itsura niya. Ayan, diba? Ang ganda ng caudal. Tapos lipat tayo sa susunod na tank. Oo, ito naman male din. Bali magkakapatid itong mga to. Ito silang tatlo, yung future breeder ko. Ayan, ito naman yung kulay ng isa. Pero yung half black niya medyo color blue. Maganda pa naman yung dorsal niya, tsaka caudal niya, malapad. Tapos malaki din yung dorsal niya. Pero yung kulay ng half black niya, makapansin nyo, medyo blue, hindi siya parang half black yung kulay. Ayan. Tapos itong last tab, kunin natin, pakita ko sa inyo. Ganun din, half black blue din syempre. Kasi sa half black blue pa lang ako nakakapag-groom. Yung mga red dragon snake skin, yung mga sineperate ko lang, naka-isolate lang sa mineral water. Sila lang yung parang nag-groom kasi sila lang yung naihiwalay ko. Pero hindi ako gano'n nagpapakain ng brine shrimp kasi syempre low budget tayo lagi. Low budget type yung setup natin, maintenance natin, low budget lang. So yun. So ito yung male, parang medyo may pagka-neon yung buntot niya, no? Ang ganda. Malaki din yung caudal niya. Ay, suplado. Umiikot din siya kapag iniikot ko. Ayan, nahilo na yung nanonood.
Ayun, ito maganda yung half black nito, medyo dark talaga, pero yung buntot niya parang ayan, papaniyon, tas parang may metal siya sa ulo. Hindi ko alam kung metal tawag doon, basta yun na yun. Saan na ba yun? Ayan. Ayan yung last male natin na ginroom. Walang air pump, walang BBS, halaman lang, tapos regular water change, 10% daily or 20% every other day. Ayan, yung itsura niya. So, balik tayo sa kabilang side. Dito, meron tayong mga guppy grass, excess guppy grass na binibenta natin or pinamimigay. Ayan. Mga nakataling guppy grass. Tapos dito naman yung dating tab natin na merong mga plants na hindi ko na naparami kasi lagi kong ginugupitan. Ayan. Meron tayong mga red dragon snake skin na jubi. Yung iba lumilitaw na kulay. Tapos yung sisilis natin pala, ayan. Siya dating musbong. Ngayon marami na siya. Talagang nag-immerse na siya sa tubig. So ayan, puro red dragon snake skin yan. Ito tayong sample. Ito yung example ng jubi na red dragon snake skin. Ayan, ganda ng kulay niya. Hindi pa ganun kabuo yung pattern, hindi pa ganun ka fine. Tapos yung snake skin, hindi pa rin ganun lumilitaw. Tsaka hindi pa siya masyadong mapula. So, yun. Dito naman sa kabilang tab, cooler tab, meron tayong mga incoming 3 months na rin to na red dragon snake skin. Sample nila. Pasensya na guys, medyo maingay. Sobrang ingay pala, hindi pala medyo. May nagche-chainsaw kasi ng puno sa gilid. Ayan. Yan yung sample ng red dragon snake skin natin. So, yun lang guys. Yun na lahat-lahat ng isda ko. Bali, kung tutuusin, bago ako mag-update, nabawasan pa yan ng marami kasi merong ilang mga pet shop owners na kumukuha sa akin ng guppies. Tapos, ayun, pumasok na ako kasi medyo maingay na sa labas eh. Sobrang lakas ng chainsaw. So, yun lang. Yun lang yung isda ko. Bago ko i-end yung video na to, gusto ko muna mag-shoutout dun sa mga tao, sa mga subscriber at sa mga viewers natin dyan na nagpapa-shoutout. Medyo madami kasi sila eh. So, hindi ko na kayo isa-isahin muna sa ngayon kasi naipon ko yung mga nagpapa-shoutout. So, yun. Salamat po. So, see you on my next episode. Huwag nyo kakalimutang mag-subscribe and like nyo na rin at i-share nyo yung video na to at click nyo na rin yung bell button para sa mga susunod pang episode natin.